Sec, the last time we talked, from then till now, nagkaroon ng 1% improvement also in Metro Manila and Balance Luzon. Pero very persistent po ang base sa survey na ito, ang self-rated poverty among people in Mindanao. Ano po ang kulang sa development sa Mindanao? Una-una, napakaganda ng pag-focus ng ating administrasyon dyan sa Mindanao. In fact, ilang beses nga bumalik si Presidente Bongbong Marcos dyan sa mga iba't ibang lugar niya sa Mindanao upang tutukan ang paglaban sa kahirapan. Yun nga lang, ako kasi bilang opisyal ng administrasyon, lalo pat patungkol yun sa poverty alleviation, ay hindi ako sumasang-ayon o hindi ako nagtitiwala dyan sa findings ng SWS. Una-una, wala naman sila mga thresholds na standards yan. Dahil na hindi naman nila tinitingnan iba't ibang aspeto ng poverty alleviation. It's not only about food but also health care and education and housing and other basic na necessities for our people. Ngayon, yung kanilang 4 na araw na pagtatanong ay at saka self-rated, ito rin ay hindi nagbibigay ng magandang refleksyon ng tunay na pangyayari sapagkat ang SWS ay wala naman silang access sa mga datos na talagang nationwide. Hindi kagaya ng mga ginagawa ng PSA, which is very scientific, and it covers the whole of the country. So mahirap panigan ang sinasabi ng SWS na yan. Dahil yan naman ay talagos din doon sa mga initial findings ng pamahalaan mismo. Well, probably, it's just a part of discussion yung ginagawa nila. Pero mahirap Kasi kagaya, para ikaw ay maituring na talagang nasa under poverty threshold, dapat merong standard ng income yan. At saka yung mga lugar, kung ano ang mga standard of living dyan, cost of living, maraming factors na kinoconsider. And very subjective yung tatanungin mo yung tao kung mahirap siya o hindi. Iba ang pananaw ng mga tao ngayon. Pag hindi ka naka-iPhone 15, mahirap ka. Iba ang pananaw ng mga tao ngayon. Pero pag tumingin ka sa paligid mo, and if you will look at the other proven data, no? Ay makikita mo na talagang umaangat ang buhay at ang ekonomiya ng Pilipinas. Tingnan na lamang natin dito yung ating 5.8 general GDP for the past 6 months ay nakapagtala tayo according to World Bank. Sa World Bank ito nanggaling na we are the second fastest growing economy in Southeast Asia and one of the fastest growing economy in Asia. So, nagkaroon tayo ng mataas na employment rate. And even the women participation in labor force, tumaas ng 40%. Ay ibig sabihin nito, Angela, is kung dati ay meron 100 doon sa workforce natin, ay nadagdagan pa ng 40. Kaya ngayon, tumaas ang income ng mga tao dahil na maraming naging available na jobs, formal and informal. In fact, even the Bankers Association have reported an increase of 7.4% in the savings account. At ang isa pa nakakatuwa nito, nagkaroon na ng financial awareness ang mga tao. In fact, according to the report of the Central Bank, dumami ang mga 19-year-old na nagkaroon ng mga savings account na nag-open ng bangko. So if these are not indications of a growing economy, I don't know what is. Kaya yung SWS ever since naman palagi sila ganyan negative. Pero ang hindi nila nakikita, under this administration, napakalaki ng ating naging accomplishment when it comes to expanding the economy. Well,